malapit na ang katuparan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ating simbang gabi o Misa de Gallio. Madalas, ang ating pagpapala ay atin ding problema. What makes you happy sometimes is also what makes you sad. Ang ating mga pamilya, mahal natin sila. Pero aminin natin, sila din ang nagiging ugat ng ating lungkot at sakit ng ulo minsan. Kahit na sila'y pagpapala galing sa Diyos, alam natin na sila ay isang dahilan bakit nabibigatan tayo, nahihirapan tayo minsan sa buhay. Kaya naman sa pangalawang araw ng ating simbang gabi, patulong tayo sa Diyos. Naway pumasok muli ang ating Panginoong Hesukristo sa ating mga tahanan, sa ating mga ugnayan. Naway iligtas ng ating Panginoong Hesukristo ang ating mga pamilya kung paano siya'y pumasok sa ating mundo sa pamagitan ng isang pamilya. Sa mga pagkakataon na kung saan sumuko tayo sa ating mga minamahal na pamilya, inayawan natin sila, iniwasan natin sila, o maaaring tinakwil mo sila. Sa mga pagkakataon na kung saan nagtanim ka ng sakit ng loob sa iyong pamilya, aminin natin ang ating mga kasalanan, ating mga pagkukulang, para tayo muli ay makitang karapat-dapat na makatanggap sa mga banal na misteryo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Sigurado ko po, lahat tayo ay may reklamo dahil sa ating mga pamilya. Amen? Minsan baka nasasabi mo sa iyong panalangin, sana bigyan naman ako ng normal na pamilya ng Diyos. Sana iba na lang ang pamilya ko. Sana hindi na ako pinanganak dito sa pamilyang ito. Pero mga kapatid, tandaan niyo po ito. Kahit na ang pinakamayamang pamilya, may problema. Amen? Kahit na may pinag-aralan ang magpapamilya, meron pa rin silang diferensya. At kahit na mabuti ang intensyon ng bawat isa sa pamilya, magkakabanggaan pa rin sila. Ang katotohanan, walang tao ang may perpektong pamilya. Amen? Kahit naman po ang ating Panginoong Hesukristo, hindi perpekto ang pamilya niya. Hindi ko po alam kung kilala niyo si Lot sa Biblia. Alam niyo po si Lot, aksidente, nabuntis niya yung anak niyang babae. At nagkaroon sila ng anak. Ang pangalan ng anak nila ay si Moab. Si Moab ang naging lolo ni Ruth. At si Ruth, narinig natin kanina sa mabuting balita, siya pala ang lola ni Haring David. Isipin niyo po yun, si Haring David pala ay bunga ng incest o ng kahalayan. Si Haring David din po, kung alam niyong storya niya, hindi rin naman siya malinis na malinis. Kahit na siya'y tinatawag na ang taong napakalapit sa puso ng Diyos. Basahin niyo man po, buksan niyo ang inyong mga Biblia. Ano ang kwento? Anong kasalanan ni Haring David? Siya daw ay pumatay ng isang sundalo. Pinauna niya sa gera para itong unang tamaan, unang mapatay na mga kalaban. Kasi itong sundalong ito, merong asawa na gustong-gusto ni Haring David. Merong lihim na pagnanasa itong si Haring David. At nung nawala na, namatay na, itong sundalong ito, nakuha na ni Haring David yung babae. Babaero pala itong si Haring David. Mahilig-hilig din pala siya. Habang ang anak naman ni Haring David, kilala po natin bilang isa sa mga pinakamatalinong tao, si Haring Solomon. May kapintasan din.
pinuno daw niya ang templo ng Jerusalem sa mga Diyos-Diyosan. Nung daw pong matanda na si Haring Solomon, nagkaroon daw siya ng mga 700 na asawa at 300 na kabit. Record yun, di po ba? At ang mga babaeng ito ang naging kahinaan. Silang nagpaikot talaga sa utak, sa ulo nitong si Haring Solomon. Kaya naman nakapasok yung mga Diyos-Diyosan sa templo ng Jerusalem. At dito po, sa lahi ni David, narinig natin, nagmula, pinanganak, isinilang ang ating Panginoong Hesukristo. Tingnan nyo na, kahit na perpekto si Kristo, hindi siya nakaligtas na magkaroon ng isang makasalanan, matigas na ulo, at hindi perpektong pamilya. Ikaw pa kayang tao lang? Gusto mo perfect, gusto mo walang problema, gusto mo walang kapintasan ang pamilya mo. Aba, imposible yan. Hindi maaari. Pero anong tinuturo sa atin itong listahan ng lahi ni Jesus? Una po, tandaan nyo ito, na kahit na ang pinakamabuti, kahit na ang pinakabanal na tao, ay nagkakaroon pa rin ng masamang pamilya. Remember that, my dear friends, that even the best people can have a difficult family. It is just a normal human experience. Pero hindi nagiging hadlang ang masamang pamilya para lumitaw ang kabanalan ng Diyos, para maranasan natin si Kristo sa ating buhay. Tandaan niyo po yan. Kaya huwag kang mag-alala, kapatid. Kahit na malala ang pamilya mo, pwede ka pa rin naman maging mabuti. Pwede pa naman maging maayos ang iyong pamilya. Don't ever think that because your family is not perfect, that you cannot be happy, healthy, and holy. Hindi man maayos ang pamilya mo ngayon, pwede pa rin maging maayos ito kung pipiliin nyo palagi si Kristo. Pero pangalawang aral, tandaan nyo din po, masama man ang ugali ng pamilya mo, ililigtas pa rin ito ni Kristo. That is the good news. God's will is to save even the messiest and messed up family. Okay lang naman po, may drama, may issue sa pamilya. Kasama talaga yan sa kwento ng ating buhay. Pero ang mabuting balita, ang ending ng bawat pamilya ay kaligtasan, kabutihan, at kabanalan. Kaya, wag mong itatakwil agad ang pamilya mo. Kahit na gaano pa sila kasama, kahit na anong pang ginawa nila sa'yo, sinaktan ka nila, kahit na anong pagkukulang nila sa'yo, huwag kang maghihiganti sa pamilya mo. Amen? Tandaan mo, kapatid, ang pamilya ay pamilya. Ang bawat pamilya ay mahal ng Diyos. Amen? Don't ever forget that. Family is family. And all families are loved by God. Christmas is really about family. Mas masaya ang Pasko, hindi po ba? Kung kasama mo ang pamilya mo. Kahit na ano pang nangyari sa nakalipas nyo, kahit na nainis ka, nagalit ka, please set it aside. Just be with your family. Enjoy their company this Christmas. Believe Christ saves your family. Though we say that family is forever, your family will never be forever with you. Di po ba? Walang membro ng pamilya mo ang panghabang buhay na kasama mo dito sa mundo. Walang asawa na habang panahon kasama niya ang kanyang asawa. Walang magulang na forever kasama niya ang kanyang mga anak. Walang mga anak na panghabang buhay kasama niya ang kanyang mga magulang. At walang mga kapatid na panghabang buhay makakasama mo. Meron lang tinakdang panahon ang Diyos para makasama natin ang ating mga pamilya. Meron tinakdang panahon ang Diyos
para ma-enjoy natin yung samahan ng ating mga kamag-anak. Tandaan niyo po, mga kapatid, na bawat panahon na kasama mo ang iyong pamilya, ito ay pahiram lang ng Diyos sa iyo. Ang bawat panahon na lumilipas ay paubos ng paubos. Ito ay pinahiram lang ng Diyos sa iyo. Kaya dapat, hindi na natin sinasayang yung panahon na kasama natin ang ating mga pamilya. Di po ba? Huwag mo sayangin yung oras mo kasama sila sa iyong sakit ng loob, sa iyong hinanakit, sa iyong paglalait. Huwag mong uubusin yung oras mo sa hindi pagpapatawad sa kanila. Huwag mong uubusin ang panahon mo sa pakikipag-agawan sa lupa o kayamanan. Kaya tandaan mo, kapatid, bakit ba napakahalaga ng pamilya kahit na may pagkukulang sila? Kasi sila ay bigay ng Diyos. Kasi sandali lang ang oras natin na kasama sila. Meron pong isang kwento tungkol po sa isang bata na araw-araw pumupunta po siya sa simbahan nananalangin. At kapag nagdadasal daw po itong bata, siya po ay umiiyak at napansin po siya ng pari. Tinanong siya, "Totoy, bakit ba umiiyak ka? Anong problema?" At sumagot daw po itong bata, sabi niya, "Father, pinagdarasal ko po kasi sa Diyos na sana bigyan niya ako ng isang bagong pamilya, ng mas perpektong pamilya. Kasi po, araw-araw na lang itong aking pamilya nag-aaway. Yung nanay ko, sinisigawan niya palagi yung tatay ko. Yung tatay ko naman po, lasinggero, sugarol. Yung ate ko po, maaga pong nabuntis. Si kuya naman po, palaging nasa barkada. Habang ako naman po, para lang magkaroon ako ng baon, kailangan ko munang mga lakal. Hinihiling ko po kay Jesus," sabi ng bata, "sana baguhin na niya yung aking pamilya. Sana bigyan ako ng ibang pamilya." Sumagot po itong pari, sabi niya, "Anak, imbis na humingi ka ng bagong pamilya, ang hingin mo sa Diyos, itong pagdasal mo, yung grasya na baguhin ang kanilang isip at puso. Magbabago lang yan kung pagtutulungan nyo at kung magpapatulong kayo kay Kristo." The priest said, "Don't ask for a perfect family, for a new family, but rather pray to God for a new heart, a new mind for your family, and help one another." Tulungan mo yung nanay mo, tulungan mo yung tatay mo, tulungan mo yung ate mo, kahit na may sanggol na siya. Kausapin mo yung kuya mo. Kung ikaw yung nakakaunawa, ikaw yung mag-reach out. Ikaw yung unang lumapit sa kanila. At dito po napangiti itong bata. Mga kapatid, tandaan niyo po ito. Walang perpektong pamilya. Pero ang pamilya natin ay regalo pa rin sa Diyos. Amen? Hindi perpekto ang pamilya mo, pero dahil sa kanila, tinuturuan ka palagi ng Diyos na magmahal at magpatawad. Amen? Hindi man perpekto ang pamilya mo, pero dahil sa pamilyang ito, tinutulungan ka nilang mas maging mabuting tao. Hindi man perpekto ang iyong pamilya, pero dahil dyan sa pamilya mo, nararanasan mo ang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. Gusto mo bang maging masaya, payapa, at perpekto ang iyong pamilya? Isama mo si Kristo. Alay mo ang pamilya mo sa Diyos. At sumunod kayong lahat sa Panginoon. Ang mabuting balita, kahit na gaano kasama ang ating mga pamilya, kahit na marami silang kasalanan o pagkukulang, nililigtas pa rin sila at binabago pa rin sila ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya matuwa ka na, kapatid. Pasalamat ka sa Diyos. Dahil kung ang pamilya ng ating Panginoong Hesukristo ay naging instrumento, daan, pinagmulan na pagpapala, ang iyong pamilya ay pwede ring maging daan, pagmulan ng pagpapala ng mundong ito. Kaya purihin natin, pasalamatan ang Diyos dahil may pamilya tayo na isang regalo mula sa kanyang awa, mula sa kanyang kabutihan, mula sa kanyang pagmamahal. Amen.